Okay, dun sa mga hahabol, like lang po at subscribe po tayo. Okay, pero ito, pag isa-isahin natin, itong nangyayari kay, dito kay, Ikaw ba? hindi yan. Hindi yan, ba't yan? Teka muna. Saglit, ha? Saglit lang po. Ayan, pakinggan natin. Itong, Vice President Sara Duterte kay Piet. okay ba? Klaro po ba ang ating audio? Saglit, checkin natin, ha? Okay, tingnan natin ito. PNP Chief Francisco Marbil at babasahin ko lang para sa kalaman ng ating mga kababayan. At sinabi ng liham ni Vice President Sara, and I quote, "Romel, noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Subalit, tila nakatatlong interview ka na patung..." Ito naman, si Marvin nakatatlong interview na. Alam mo, napapansin ko ha, itong mga amuyong ni Marcos, ay itong mga security ni Marcos, ay itong mga opisyal ni President Bonget. Napapansin ko lang napakahilig sa press con. Hindi nyo po ba napupuna? Napakahilig nila sa press con. Bakit? Ako isa tingin ko lang ganito. Kasi mahina po magsalita si Marcos. Bihirang-bihira siya magsalita. Tuwing magsasalita siya, sabit pa. Laking problema. Kaya in behalf of President Marcos, in behalf of 10,000 viewers ni Marcos, lagi may nagsasalita, no? Etong si dito sa dagat. Eto naman dito si Abalos. Dati si Boying. Yan lagi na salita-salita, talagang nagkasakit lang yan. Eto namang si Marbil, papreskon din ng papreskon. Kaya naman ni BP Sara na walang security, pero eto na, kadaldalan mo. Hindi ko alam kung ano bang binubuo ni President Marcos Bonget. Bumubuo ba siya ng vloggers? Kasi kadadaldal tuloy po natin. Tungkol sa akin. Sa isang banda, naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Yan. Ako alam mo ito, diniretso. Marbil, tinawag ka ng sinungaling ni BP Sara. Sumagot ka! Sasabihin naman, sino kayo para diktahan? Diktahan nyo si Marcos magpa-drug test. May mga ganyan pa. Hindi po, panawagan po ni PRRD yun, hindi kami. Sumagot ka. Hindi po kami nagsabi ng sinungaling. Si Marbil, si BP Sara po, sumagot ka. Totoo bang sinungaling ka? Sagutin mo ito open letter ng acting Vice President. Huwag nyo pong i-ghosting, huwag po bastos. Dahil tinawag kayong sinungaling. Masakit, no? Masyadong madaldal. Alam mo, kahit sa akin personally, pag ang isang tao medyo madaldal, isa po yan sa mga red flag sa akin. Pagka sobrang daldal, usually yan may itinatago. Usually yan, walang laman ito. Hindi, di ba? Kasi laging ganun Hindi marunong makinig. Kailangan siya lagi bida. Kailangan, ako lang ang magsasalita. Manahimik kayo. Parang gano'n, di ba? Parang gano'n. Pero kaya hindi natututo kasi puro daldal, ayaw makinig. Kaya minsan, yan yung mga sinungaling.
Kasi indirectly, meron silang gina-justify. Ganon. So ito, kakadaldal sa press con kasi siguro gina-justify niya etong bakit tinanggalan si VP Sara ng security. Pero mali naman ang diskarte. Pero hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy na panlilin lang sa aking mga kababayan. Uulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team. Mga vloggers, mga ensimada vloggers, magsikain kayo ng gulay kasi kulang na ata yung laman ng utak nyo. Uulitin ko, ang sinabi ni VP Sara, paulit-ulit niyang sinabi, walang problema sa kanya, kaya niya magtrabaho kahit tinanggalan nyo ng security. Mga bangag vloggers at mga ensimada vloggers na kinulang na sa utak, makinig po, wag pong paulit-ulit. Ng Office of the Vice President. Kaya kong magtrabaho na walang security. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang Pero sinasabi dito, Leonardo Canoy, vote for Senator Atty. Vic Rodriguez, Atty. Glenn Chong, Atty. Rodante Marcoleta, Atty. Harry Roque. Nagbigay na siya ng nagbigay na siya ng listahan. Atty. Trixie, Atty. Panelo, Agent Morales. Nag-compare na bang tatakbo yung mga yan, Leonardo Canoy? Hindi, ako yung natatanong ko lang, ha? Kasi baka mamaya paboto ka ng paboto sa taong bayan, hindi naman tatakbo. Baka ilista nila yan dyan. Hindi naman pala tatakbo, sayang yung boto, ha? Tinatanong ko lang, nag-confirm na ba yung mga pinagsasabi mo dyan? Sige, antayin muna natin yung bago natin ikampanya, ha? Wala pa naman. Inapahayag sa taong bayan, lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Alam mo, napapansin ko maraming dumadami ang sinungaling sa administrasyong Bongit. President Marcos, bakit pa ang daming sinungaling ngayon sa iyong ano bang nangyayari? Alam nyo, well documented po yung mga kasinungalingan. Yan na lang pong baha I mean, 5,000 plus projects. Bumaha ng ganun. Yun ay lantarang kasinungalingan na. Hala kayo. Hindi ba kayo matatauhan? Iisahin ko. Una. Iisa-isahin. Natin. Ang Vice Presidential Protection Division na isinalalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ng mga susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa mga dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Yon. Isa pa yan. Ito kasinungalingan mo. Dahil pakialimero ka, Marbil. Hindi ako nagsabi. Si VP Sara, sabi niya? Ay sadyang ginawa. Ang Vice Presidential Protection Division or VPPD ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga katulad mong pakialamero, ng mga katulad mong bida-bida. VP Sara nagsabi niyo, nililinaw ko lang na maintindihan ng mga mamamayang Pilipino. Hindi mo dapat pinapakialaman yan dahil yan ay talagang allotted for Vice President. Hindi lamang kay Vice President Sara Duterte. Ganun pa rin sa mga susunod na Vice President. Nangingilam kayo kasi. Sabi dito, Coach Oli, bata ni Tamba sa Leyte yan, kaya ganyan kung mag-angas. Ako. Ewan ko kung totoo itong sinabi ng ating subscriber dito, ha? Tanong ko sa inyo, lahat na lang ba kayo taga-tahol ni Tamba? Hindi, kung may katotohanan lang to. Si Trililing, taga-tahol na rin. Martialo tayo, diktador kayo, yung hindi dapat pinakikialaman ang sakit nun, ang sakit. Nakakita ka na ng ganyang kaibigan, hindi naman niya dapat pinakikialaman ng mga bagay-bagay, nangingilam siya. Kakainis yan di ba? Di ba,
Naku, may kakilala kayong ganyan sa buhay ninyo. May kapamilya kayong ganyan, may kaibigan kayong ganyan, may kagrupo kayong ganyan, may kanegosyo kayong ganyan, may kaklase kayong kaganyan. Lahat, di ba? Kaasar yung pakialamero. Hindi ka naman kasali dito, nangingilam ka. Pasok ko ng pasok, so hindi mo naman dapat pinapasok. Pangalawa, sa isang interview, sinabi mo, he said local police also augment Duterte security every time she visit provinces. Kaya nga may VPPED para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local na police. Kaya ulitin natin ito banda rito. Basahin ko. He said local police also augment Duterte security every time she visits provinces. Kaya nga may BPD. Ibig sabihin, nakakaabala. Dahil magkakaroon na naman siya ng, pag pumunta siya sa ibang probinsya, magdedemand na naman ng additional security. Hindi nga po Kaya nga madami na siyang security. Para hindi naaabala yung local police. Tuloy lang sila. Kahit saan magpunta si BP Sara, hindi na aabalahin yung mga pulis. Hindi mo ba alam, Marbil? General President Marbil, Speaker, tawagin ko na sa'yo lahat. Ito espesipiko, sabi ni BP Sara, kaya nga may BPPD para walang hablutan at hindi maaabala ang trabaho ng lokal na pulis. Sa madaling salita, sinungaling ka. Hindi po nangunguha pa ng security. Halimbawa, pumunta si BP Sara sa Leyte. Hindi siya nangunguha ng pulis at nakakaabala doon. Meron na siyang sariling security. Kahit wag na kayong mag-epal-epal dyan, kaya ni BP Sara. Kumbaga sa isang negosyo, stand alone. Independent. Naintindihan? Yung po yun. So anong sinasabi ninyo na ito'y parang di umani nangunguha pa at nakakaabala? Hindi po. Sinungaling lang po kayong sadya. Every time she visit provinces. Kaya nga may VPPED para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local na police. Pangatlo, we requested the Office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region and they agreed. Sabi ni Vice President Sara. Ito nag-request daw sila i-pull out yung 75 na security ni BP Sara. Yan po ang sinabi ng kapulisan o nila Marbil. We requested the Office of the Vice President for a possible pull-out. Requested. Let me repeat. Requested. Ni-request sa Office of the Vice President. Walang request na nangyari. Sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod dito ay lumabas na ang relief order na inutos mo. Ito'y base na rin sa dokumento ng PNP. Sinungaling. Sinungaling talaga. Ni-request daw. Hindi niya ni-request. Basta ninyo pinull out. Di ba? Ikaw nga ang batas. Kayo batas Ito mga ito, diktador ba? Ay nagtatanong lang sa ating mga kababayan. Sa tingin nyo ba yung ganitong gawain ay gawain ng diktador? May pa-request pa kayong sinasabi, hindi nyo ni-request, basta nyo kinuha. Di ba sinungaling kayo? Ibig sabihin niya, kaya sila nagpapapresko ng mga ganun. Sinasabi nila sa mga bayan na kami ay malinis. Dinaan namin sa tamang proseso. Ni-request namin. Hindi po. Sinungaling kayo, sabi ni BP Sara. Diktador kayo. Kayo ang batas Di ba? Ganyan pinapalabas nyo. Kayo batas, kaya kukunin nyo. Ano ito? Ewan ko, tinatanong ko yung ating mga manunood. Kasi para sa akin, kung ako tatanungin mo, may pagka-diktador yung ganyang gawain. Kayo ba sang-ayon kayo sa akin?
Tanong lang po, ha? Oh. Pang-apat, sinabi ni Marbil, we don't see any threat against the Vice President. So we need to reduce the people. If they want more, then we will add it if they request it. Titignan mo. Yung statement na yan, contradicting na mismo. Anong sabi niya? We don't see any threat against the Vice President. So, ibig sabihin, hindi po delikado, hindi po nanganganib ang buhay ng Vice President. Kaya kailangan nating bawasan. Pero kung gusto nyo, mag-request lang kayo. Ang lakas makagago. Sa isang statement, lababawi. Hindi po ang dating sa akin yan. Hala, ano ito? Ginagago kami? Yan dating lang, ha? I mean, wala pong danger. Walang di delikado ang buhay ni BP Sara. Kaya bawasan natin. Pero kung gusto nyo mag-request kayo, ay bully. Bukod doon sa laban bawi, yung statement na hindi mo maintindihan kung ano. Parang gusto, oy, kung gusto mo mag-request ka, mag-request ka. Basta tatanggalin namin. Ha? Tumaang ka. Magpakumbaba ka sa madaling salita. Mag-request ka. Ang lakas makagago. Tuloy tayo. Sabi ni Vice President Sara, hindi ba't mayroong malisyosong nagpalabas ng video footage noong ako'y nasa NAIA, kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaring nandoon. Ayan, eto na, ha? Merong video na pinalabas. Okay? At mga empleyado, kokonti lang yung tao doon. Piling-piling tao at mga, ibig sabihin mga trusted. Okay? Hindi lahat nakapasok. Pero lumabas yung video, merong lumabas na video sa airport na nandun si BP Sara. Okay? Tingnan natin. Hindi na baling ako, ngunit nakuha at naisa publiko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Alam mo, yan ang nakakaiisis. Yan ang atake nila sa mga Duterte. Especially kay BP Sara. Personal attack. Ilabas po ninyo kung kayo ay matatapang na tao. Ilabas po ninyo ang pamilya, ang family, ang personal life ni BP Sara. Huwag po yung asawa, huwag po yung anak ang banatan ninyo. Nalalagay po sila sa alanganin. Kaya yung mga vloggers na ang binabanatan, mga wala kayong yagballs, ang binabanatan ninyo, ha? Etong asawa ni BP Sara na wala namang kinalaman, na hindi naman nangingialam sa politika. Pag nangialam, sige, banatan ninyo. Nananahimik eh. Pati personal life ni BP Sara, kinakalkal nyo, mga animal kayo. Isipin mo, lumabas yung video. Piling-piling tao. Hindi ba ibig sabihin may traidor talaga sa loob? May gago sa loob. Buti kung siya lang. Ang problema kasama asawa at mga menor de edad. Senator Ontiveros, di ba? Ikaw ay tagapagtaguyod ng mga naaaping babae at mga minor de edad. Bakit wala kang ginagawa dito? Wala kang ginagawa doon sa mga nasaktan na mga kababaihan dyan sa KOJC. Diba? Naglabas kayo ng video? Anong ibig sabihin nun? Hindi ba delikado ang buhay ni BP Sara? The fact na yung bawat galaw ni BP Sara ay monitored. May ibig sabihin yun. Bukod sa traidor, minamanmanan siya, delikado yan. Hindi ba danger na yon? Hindi ba threat na yon? Kayo naman, para kayo hindi nag-iisip eh. Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing.
Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan din nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Ayun, oh, grabe, no? Oh. Pati bahay. Ha? Pati kung asaan yung mga anak. Grabe ngayon. Grabe ang surveillance ngayon. Alam mo kasi, ang family home, yan po ay sagrado. Dapat yan ay nirirespeto natin. Yan po ay kasi ay pahingahan. Sabi nga sa batas, pahingahan yan kung saan ang iyong pamilya ay nandiyan. Dapat, maliit man ang bahay mo or mansyon man, nire-respeto ang family home. Okay? Kung asaan ang iyong pamilya na kayo ay nakakapagsama ng mapayapa. Di ba pilit na inaalam? Yan ay lantarang illegal yan. Di ba? Anong problema nyo kay BP Sara? Bakit kailangan yung malaman pati yung mga ganyang bahay? Wanted ba si BP Sara? Hindi ako yung nagtatanong lang sa inyo. Wanted ba si BP Sara? Insecure ba kayo kay BP Sara? Kailangan lahat ng hakbang ni BP Sara alam ninyo. Baka kulang na lang. Pag tumai si BP Sara, ire-report nyo sa amo ninyong insecure. Ay, boss amo, madam. Umiebak po si BP Sara. Pasensya na po hindi ko po binabasto si BP Sara. Kaya lang kasi lumalabas dito, parang lahat na lang ng galaw ng Duterte, parang big deal sa inyo. Baka mamaya may pinatay si PRRD na ipis, inireport nyo pa sa mga badsat nyong amo. Ay nako, si PRRD nagalit, pinatay yung ipis sa bahay, galit na galit. Nilason yung daga. Hindi ba kapraningan yan? Hindi, matanong ko, baka nasosobrahan kayo sa multivitamins? Paisa-isa lang ang take ng multivitamins. Kasi kahit multivitamins yan, nakakahayan. Mapapraning kayo. Di, nahahalata Nahahalata ang takot ninyo sa Duterte. Halatang praning. Advice ko lang, pakibawas-bawasan yung pagtitake nyo ng multivitamins. Kasi kahit multivitamins lang yan, delikado ka dyan. Tsaka, may nababalitaan tayo. Sasagutin daw ang hamon ng drug test. Kaya magke-cleansing. Oy! May ganon? Hindi ko alam kung totoo ito. Nababalitaan ko lang may nagbubulo. Magke-cleansing na. Kasi sobra nang ang sigaw dyan sa drug test. Di magke-cleansing. Ay, bawasan nyo yung multivitamins na dinatake ninyo. Kasi magpa-positive yan kahit multivitamins. Hindi na ako makabili ng pulburon sa Goldilocks. Nauubos sa inyo mga animal. Hindi, para lang. Seriously. Kasi alam nyo, nagmumukha kayong stalker. Ay, naranasan ko yung ganyan. Siguro one time in your life nakasubo kayo ng ganyan. Kailangan alam niya kung asan ka, anong oras ka matutulog, anong oras ka gigising, anong oras ka manananghalian, nasaan ka, maliligo ka na ba, bubulaan ng bibig pag hindi nalaman, hindi na mapakali. Stalker na stalker. Pagka hindi na makamove on, ay move on din, teng. move on din, teng. Alam ko nandiyan kayo. BDS Tita Liza, sobrang foul na ang ginagawa nila kay BP Sara. Ano ang pwede niyang gawing hakbang kay Marbil ayon sa batas? Thank you BDS Tita Liza talaga Banateros Duterte supporters Tita Liza. Thank you po.
nahahalata po yung insecurities nyo. Kapraningan ninyo. Ay meron nga akong naririnig yung mga pumupunta ng Davao nakamonitor. Sabi-sabi po yan. Hindi ko naman inaano yan kung yan ay tama o hindi. Kasi syempre doon sa plane ticket nakikita nila yan. Sino ang lilipad ng Davao? Anong plano? Bantayan nyo yan. Ha? Kasi ang bagong EDSA, di umano, ay Davao. Nako. Kaya ngayon, urat na urat. Ano bang salita yun? Kanino ko ba nakuha sa mga kasama ko? Kaya yung mga yan, praning na praning dyan sa Davao. Kaya nakabantay sila. Ang daming checkpoint Ito, kwento ko lang bahagya sa inyo. Totoo yung checkpoint. Kasi, nanggaling kami sa Davao. Iba kasi yung napapanood mo sa TV. Pwedeng edited Di ba? Pero iba yung na-experience mo. Na-experience namin, lahat po. Lahat. As in capital L-A-H-A-T. Lahat po ng properties ng KOJC going to their properties. Laging may checkpoint. Hindi ko po narinig yan. Hindi ko po nakita sa news. Hindi ko po nabalitaan yan. Na-experience ko mismo. Kasi lagi na lang akong naaabala sa tulog ko. Tutulog ako. Tapos, checkpoint, bubuksan yung Bubuksan yung pinto. Bawal nga po yan Hindi nga dapat kayo nagbubukas ng pinto Di ba? Ang checkpoint, plain eyesight view. Dapat titingnan mo lang, hindi binubuksan ng pinto. Nagigising kami kasi van Bubuksan yan. Hindi, medyo nakakatakot Bakit? Yung nagche-checkpoint haba ng baril. Baka mamaya tupakin di ba? But anyway, kailangan ba yan? Kailangan ba lahat ng properties ng KOJC may checkpoint? Anong kapraningan yan? Di ba? Kita nyo, nilagyan ng CCTV doon sa tapat ng KOJC ng Kingdom, nakatapat sa Kingdom. Yung tapat nila laging may pulis. Busal ang bibig, nakatakip ang mata, ang lahat, mata lang ang kita. Walang plate number, walang name tag. Hindi mo makita ang pag kanila na. Pag tinanong mo ang anong ID nila, lalayo ang kanila. Ano ba yan? Totoo bang pulis yan o NPA yan? Kasi paano mo ma-identify? Naka-uniform? Ang dali mag-uniform Sa recto lang, daming mabibili niyan. Di ba? Ang daming mabibili niyan Tapos ayaw magpakilala, ayaw magbigay ng ID. Hindi ba kapraningan yan? Bakit? Natatakot kayo na kasi ang susunod na EDSA ay Davao? Tanong lang po Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi na ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Alam mo, mas nakakatakot yan Mas nakakatakot ang threat within. Kasi delikado ka dyan. Buti pa yung galing sa labas nababantayan mo. Pag may traidor sa loob, ilalabas ng banateros. Uy, may ganon. Naipasok. Pag may traidor sa loob, delikado. Yan ang sumisira talaga. Yan ang nakakamatay. Pag ang traidor galing mismo sa loob. Delikado yan. Sinasabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya,
Ako ang makakapagsabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Iyon. Iyon. Ha? Oh. Paalala po. Marbil. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Abalos. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Marcos. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Pagbatas. Batas. Boying, batas ka lang, hindi kayo Diyos. Huwag kayong umastang Diyos dahil iisa lang ang Diyos. Ha? Hindi kayo Diyos. Ang kakapal kasi, isipin mo. Yung 75 binawasan, pero nagtira ng 45. Tapos, sila ang pumili. Tatandaan po ninyo, ang security dapat may confidence kung sino yung binabantayan. Kung wala kang tiwala sa security mo, delikado yan. Bakit? Kasi yan nakakalapit sa'yo na may baril. Bakit kayo pipili kung sino ang karapat-dapat na magbabantay kay BP Sara? Hindi ikaw ang namimili dapat. Security po yan ni BP Sara at ng pamilya niya. Kayo halimbawa, may danger ang buhay ninyo at ang pamilya ninyo, may security kayo, papalitan, tapos maglalagay ng iba. Type nyo, ay mabuti pa wala na akong security. Kasi kung may papatay man sa akin galing sa labas, bago makalapit, makakapagbarilan muna kami. Pero kung maglalagay ka ng security, nakalapit sa akin yan eh. May baril yan. May delika. Hindi ko po pinagbibintangan na magtatraidor tong pulis. Kaya lang, ang ibig kong sabihin dito, yung confidence. Diba? Naalala ko tuloy, yung sa kaso ni Tebes. Sinasabi niya, bakit? Nung pinatay si Digamo, tingnan yung mabuti ito ha. Nung pinatay si Mayor Governor Digamo, marami siyang security. Nung binanatan si Digamo, lahat yung security niya wala doon. Yan po ang contention dati ni Kong Tebes. Hindi ba nakakaduda? Ibig sabihin, possibly ha, hindi po ako maghuhusga. Kasi ang maghuhusga dyan, korte, ayokong pakialaman. But possibly, may inside job. Saan ka nakakita ng babanatan ng isang public official doon sa panahon na wala yung security niya? Paanong nalaman nagkasabay-sabay umakyat at kumain yung security sa kabinanatan? Sa dami ng security, lahat sila wala doon. Baka lang, yung bumanat ay kaibigan ng security. Ayaw niyang madamay. Babanatan at babanatan yan. Madadamay kayo o hindi. Umalis na kayo dyan. Posibleng ganun. Ulitin ko ha, hindi ako maghuhusga, korte magduhusga niyan. Pero ini-explain ko po yung problema dito kay BP Sara. Kailangan talaga katiwala mo yung security. Hindi pwedeng security lang yan. Hindi porket malaki katawan yan. Hindi porket may baril yan. Hindi pwedeng sharpshooter yan. Hindi pwedeng ganun. Ang pinakamalaking bagay sa isang security, tiwala. Nang alam mo, kahit anong mangyari, ibibigay niya ang buhay niya para sa iyo. Kung nagkagipitan, hindi yung bigla silang kakain sabay-sabay sa kabinanatan yung kanilang target. Diba? Anong klase to? Mga general kayo, hindi ninyo alam. Tinutuluan kayo ng isang hindi pulis o sundalo. Ano ba kayo? Panglima, sinabi ni Marbil, the relief was for police visibility. Sabi naman ni Vice President Sara, maganda sana ang hangarin kung totoo. Ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na pinili ninyong masakop ng relief order
ay mga pulis na mula sa Mindanao at ipinapalipat sa National Capital Region na para bang hindi kulang ang pulis sa Ayan, Mindanao. police visibility. Ibig sabihin, yung kinuhang pulis dadalhin sa Maynila. 'Di ba? So, sinasabi nyo, teka muna. Parang hindi namin kailangan ng pulis dito sa Mindanao. Parang sa Maynila lang. Simula nang maging mayor ako ng 2010, nandyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahabol ang pulis to population ratio mo sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabagong mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations at iba pa upang mabigyan ng solusyon ang issue ng Mahina nga Baka naman BP Sara mahina ang utak. Baka lang naman Kasi ang punto ni BP Sara, talagang kahit anong gawin, kulang tayo sa pulis. So bakit hindi kayo gumawa ng mga teknolohiya na pwede nating magamit na katulad ng drones, CCTV, etc. para magamit ito para makompensate natin yung pagdami ng tao at kakulangan ng pulis. Yan nga ay ginagawa ninyo. May mga drone nga umiikot sa KOJC. Nire-report nila yan. Nakakagamit kayo ng drone. Ibig sabihin, alam nyo na yan, teknolohiya na yan to monitor things. Bakit nagagawa nyo yung technology pagdating sa KOJC, pagdating sa Kingdom, pagdating sa Davao, pero hindi nyo ma-apply sa buong Pilipinas na kailangan nyo para makompensate yung kakulangan ay ang kukuhanan ninyo ng security ay si BP Sara. Ba't hindi nyo bawasan yung bodyguard ni Romualdez? Wala namang threat sa buhay yan. Puro ayuda ginagawa niyan Yun, magbawas kayo dun sa iba. Bakit yung Vice President natin ang babawasan ninyo? Kayo pa ang pumili. Ano pa namang utak merong tong mga ito, di ba? Sabi nga dito, pati utak ni Marvin, latak na ang kumukurap sa pag-iisip. Sabi dito nung Banat Jeb Rivera. Pambira, Peace and order. Kung kaya Tapos, parang sinasabi nila na hindi kulang sa Mindanao, so lagay lang natin lahat sa Maynila. Maganda yung sinasabi nyo, basta totoo. Nangyayari ba? Diba? Saan nyo dinadala yung mga pulis na yan? Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan. Tulad na lang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy. Iyon, mismo. Kung Vice President, hinaharas din nyo. Paano pa yung katulad ko? O yung katulad ni Pastor, eto nga Ito ay pagbabanggit ni BP Sara kay Pastor Kibuloy. Ito ay statement na siya ay naniniwala na ang ginagawa sa KOJC, SMNI at higit sa lahat kay Pastor Kibuloy ay isa lang inggit, isang harassment, isang pananakot. Sabi nga dito, intimidation. Pananakot. Ganito na ba tayo? Alam mo kaya nakakatakot. Ngayon lang, pinaiimbestigahan na si Atty. Roque. Active na naman si Senator Ontiveros diyan sa Pogo issue na yan. Hindi nyo na matantanan yung Pogo. Kung pwede. Kung hindi, tapusin nyo na yan. Lahat na lang ba nang iimbestigahan ninyo, Ontiveros? Lahat ay tagapagtanggol ng mga Duterte. Bakit hindi ninyo imbestigahan? Itong mga nasaktan, sinaktan, nakababaihan diyan sa KOJC ng ni-rape. Bakit hindi nyo imbestigahan yung mga kabataang sinaktan? Nakausap namin yung babaeng sinaktan diyan ng mga pulis. Lintik, kapayat na babae,
kabatang babae, kaliit na babae, nakita namin mismo. Sinaktan, pinagagis-hagis ng mga pulis na malalaki ang armas. Fully armed. Lalaki. Lalaki. Senator Ontiveros, lalaki. Mga lalaki ang gumawa nun. Mga fully armed men ang gumawa nun. Sa isang payatot, maliit at batang babae. Bakit hindi nyo imbestigahan? Puro na lang kayo. Lahat ay, alam mo kayo lahat, nagmimistula kayong tagatahol ni Tambaloslos at ni Bongit. Lahat na lang ba ang ikikriticize ninyo yung nakikipaglaban para sa bayan, yung nakikipaglaban doon sa mga mapang-api at mapang-abuso sa kapangyarihan? Di, wala ako eh. I mean, Senator Ontiveros, may inimbestigahan ba kayo? Diyan sa na medyo pabor sa Davao o sa Duterte? O kay Pastor? Wala eh, di ba? Eh kayo nagmimistulang attack dog. Si Trillanes, ano? Nagmimistulang attack dog kayo. Eh kayo, Ontiveros, Trillanes. Di ba? Abalos, ito pa si Marbil. Na paano kayo, mga tao kayo? Kaya yung ginagawa dito, itong ginawa sa SMNI at saka ka Pastor Kibuloy, ang dami umatras ang bayag dyan. Ay, natakot ang media eh. Ito'y sadyang chilling effect. Kung nagawa naming traidorin ang SMNI na tumulong sa amin, kung nagawa naming traidorin ang isang kaibigan na tumulong sa amin na si Pastor Kibuloy, kaya naming gawin sa inyo, kaya manahimik kayo. Anong ginawa ng mainstream media? Busal ang bibig. Atras ang bayag. Tama o tamang-tama? Ang daming checkpoint sa Davao. Yan ba ay namamak? Tsaka ito ha, merong nabalita, muntik na nga po kaming mag-extend sa Davao. I-extend namin kasi, ito ha, kinonfirm na ito ni Mayor Baste, may mga 800 galing sa labas, dayo po, na pumasok na sa Davao. At may mga FBI na nakapasok sa Davao. I'm not sure exactly of the exact figures kung ilan po sila. Pero mga more or less nasa 800 na pulis at mga more or less nasa 10 FBI pumasok na sa Davao. At may planong huliin ng Duterte. Good luck po sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, lalaban po sila kasi nakausap namin at tinatanong namin, anong plano? May lalaban sila. Kasi yung mga yan ay walang jurisdiction dito sa bansa natin. Diba? No. At yan po ay kinumpirm na mismo ni Mayor Baste. Kaya nung binanggit sa amin yan, Biyernes pa lang, alam na namin yan, sabi, itatry namin i-extend yung inyong stay sa Davao kasi posibleng mangyari ito. Para kung pumutok, nakahanda. Merong magbabalita. Sa aking pagkakaalam, merong ang SMNI na umi-standby doon. I'm not really sure, no? Kaya lang sa amin, hindi na kami nag-extend kasi nga in-announce naman na ni Mayor Baste. Yan. Ganyan po sila. Mag-aalis ka ng iilang pulis na security ni BP Sara. Tapos magpapadala kayo ng sangkatutak na pulis sa Davao. Para ano? I-monitor ang Duterte? Kung kayo ay concerned talaga
sa police visibility. Sinayang nyo yung mga pulis na galing labas ng Davao, pinapunta nyo sa Davao para alin? I-monitor nyo kung kakain na ang Duterte? Kung may papataying ipis si PRRD? Kung tatae, kung eebak? Baka lahat ng gagawin ni PRRD nakabantay kayo mga animal. Baka lahat eh. Ay, si PRRD, nagkakapi na. Ay, naubusan ng kape si PRRD, kaya yung kape niya ay 3-in-1 na lang. Alam mo, napaka-stalker ng dating nyo. Para kayong insecure na taong naiwana na ex na hindi makamove on, mga animal. Tuloy natin. Sa Davao City, kamakailan, ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd, pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event, at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Ayun. Tinanggal. Makinig kayo mabuti, ha? Hindi po ito galing sa Banateros. Hindi po ito galing kay Cotsoli. Ito po ay galing kay BP Sara. Tinanggal ang kanyang security na relief pagkatapos ng alin? Mag-resign siya sa DepEd. Nung sinabi niyang designated survivor siya, at nung lumabas ang video, si BP Sara may sabi, doon tinanggal ang kanyang security. Need I say more? Si BP Sara may sabi. Sige. Okay. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is. A clear case of political harassment. Mali ka dyan, BP Sara. Hindi po yan political harassment. I beg to disagree. Dictatorship na po ang nangyayari sa atin. Batas kayo. Yun ang tamang sinabi ni BP Sara. Hindi kayo Diyos. Parang kayo ay diktador. Let us call it what it is. Let us call it what it is. Tawagan natin kung ano ito. Parang EDCA. Tatawagin yung EDCA. Sa katunayan, US base yan. Ganun yun eh. Tawagin natin kung ano ito. Huwag na nating pinapalitan ng pangalan. Meron pa kayong pakadi-kadiwa. Tawagin natin itong panglilinlang sa taong bayan. Iilan lang ba ang kadiwa? Magkano ba ang ibinibentang bigas doon? Saan ka makakakita ng kadiwa? Yung kanto nyo ba ngayon sa bahay ninyo may kadiwa? Ganyan po sila kasinungaling. Pinapalitan lang yung pangalan. Tawagin natin ng tawagin. Sabi nga ni BP Sara, political harassment. In my opinion, that is not political harassment. That is dictatorship. Ito ay malinaw, lalo na't ang saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP na merong trust and confidence ko, dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo Duterte mula pa noong 2016, ay security ko na mula pa noong 2007. It was obviously a targeted list and a targeted maneuver, nothing else. Grabe, no? Yun yung sinasabi natin eh. Kailangan meron kang tiwala, meron kang confidence doon sa security mo. Ang tagal nilang kasama. Marbil, Abalos, Marcos, ang tagal na nilang kasama yan. 2016 pa. Si BP Sara 2007. Makinig kayong mabuti. Since 2007, hindi nabulabog ang security ng mga Duterte. Bakit bigla-bigla na lang sa rehimen mo, Marcos, biglang nabulabog ang Duterte? Ano ba kayo? Anong sabi ni BP Sara?
It was obviously a targeted list. Talagang ayan. Halimbawa, ayan, si General Banatbay, tanggalin mo yan. Loyal sa Duterte. Si General Boss Dada, tanggalin mo yan. Loyal sa Duterte. Si Boss J, si General J, tanggalin mo yan. Loyal sa Duterte. Si General Buster Judea, tanggalin mo yan. Alisin mo dyan. Ibig sabihin, minantaan. Identified. Talagang zoom in. Yan ang problema natin sa gobyerno ngayon. Talagang pupuruhan ka. Kaya nga si Banatbay may dalawang demanda eh. Wala namang kakwenta-kwenta. Ibig sabihin talaga, pag alam nila katiwala ng Duterte, pag alam nila security ng Duterte, pag alam nila sundalo ng Duterte, nakabantay sila sa iyo. Aalisin ka para pilayan ng Duterte at maglalagay ng iba. Maglalagay, posible, nang wala silang confidence. Posible, maglalagay ng traidor. Hindi ko sinasabing pulis yung mga nakapaligid sa mga Duterte. Yan po nakakatakot sa inyo. Ang tagal na nitong mga ito, maulit ko lang, hindi nabulabog. Ngayon lang nangyari sa rehimen mo, President Bongit. Anong nangyari? Bakit? Bakit sa inyo lang nangyayari ito? Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay wag mo na akong banggitin sa pagpapa-interview mo. Unahin natin ang pagtulong sa mga nabaha. Ayan, tingnan natin ngayon. Wag mo nang banggitin ang pangalan ni Vice President. Ito, hamon ko rin sa mga ibang vloggers. Wag niyong banggitin ang Duterte sa inyong vlog. At wag niyong banggitin si Pastor Kibuloy sa inyong vlog. Tingnan ko kung may manood sa inyo. Kaya tuwang-tuwa yung mga yan, binabanggit ang Duterte kasi pag binanatan ng Duterte, pag binanatan si Pastor Kibuloy, mataas ang views nila. Hindi naman nila kayang i-vlog yung kanilang mga amo. Ba't hindi nyo i-vlog araw-araw si Marcos? Ba't hindi nyo i-vlog araw-araw si Tambaluslos? Ba't hindi nyo laging araw-araw i-vlog si Abalos kung ano magagandang buro? Kayo'y mga ensimada vloggers, kayo'y mga bangag vloggers, ang lagi nyong topic Duterte at si Pastor Kibuloy. Huwag na tayo kasi malakas ang views, di ba? Ganito rin dito. Ikaw ay Marbil ay nag-aastang vlogger. Sabi nga ni BP Sara, astang vlogger ka na. Huwag mo na siyang banggitin. Magpa-press con ka, tingnan natin kung may manood. Kung hindi mo binabanggit ang Duterte, specifically BP Sara. Ang pakikiramay sa mga namatayan, ang mga may nakakamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag pa ng... Yan ang mga unahin ninyo, yung mga nabaha. Yung 5,000 na project niyo sa baha, binaha tayo. Yan ang utapagin nyo. Sabihin, Coach Oli, pulis kami. O di iligtas nyo. At tupagin nyo yung mga... Dapat mabilis kayo pagka mayroon nangangamatay. Mga nangangalunod dyan. Pagka may tag-ulan, nakatago kayo. Puro kayo Sara. Magmumukha kayong inutil. Hindi ko po sinasabing inutil kayo pero magmumukha talaga kayong inutil pagka ganyan ng gawain. Mga araw, pagtutok sa kahirapan at gutom at marami pang ibang problema ng lipunan. Para sa bayan, Sara Zimmerman Duterte. Yes, asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 pulis na pinili mong manatili sa akin. Dahil hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga at krimen. At nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo. Yan ang tutukan nyo, Marbil, yung paglaganap ng droga. I will really suggest na kayo mismo, lahat tayo, kayo mga kapulisan, kayo mga general sa pangunguna ni Marcos magpa-drug test, tapos solusyonan natin etong droga sa Pilipinas. Yan po ang sinisigaw ni BP Sara dahil talamak na naman ang droga at krimen sa kalsada.
Yan ang atupagin ninyo. Hindi yung paghanap ninyo kay Pastor Tibuloy, hindi yung pagsunod nyo kay BP Sara, hindi yung ka-insecurities ninyo sa mga kay PRRD. Atupagin ninyo yung may pakinabang sa bansang Pilipinas. Tingnan natin, ito'y hamon sa inyo. Tingnan natin ang galing ninyo sa pagsugpo ng droga. Yung biggest drug hole sa Pilipinas, hindi na binabalita asa na yung driver. Yan ang atupagin ninyo. Siguraduhin ninyo, sir, with all due respect, siguraduhin ninyo na ang mga nakaupo sa matataas na opisyal ay hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Dito tayo mag-focus sa pagsugpo ng droga sa salita at sa gawa. Hindi puro salita, takot naman magpa-drug test. Naiintindihan? Let's major on the major things. Ang problema sa inyo, you major on the minor things and you minor on the major things. Nakafocus kayo sa maliliit na bagay instead na yan ang problema natin. Diba? Sabi ko nga sa inyo, huwag niyong bibiruin. Huwag kayong mangangako patungkol sa droga. Huwag kayong magyayabang patungkol sa droga at baha. Dahil bubuelta sa inyo yan. Anong nangyari sa baha? Anong nangyari? Hanggang ngayon, takot magpa-drug test. At laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsabi ng totoo. Ayan, that I agree. I agree, ha? Totoo yan. Para hindi magkabuhol-buhol ang facts mo. Yan ay turo sa amin dati pa. Remain on the facts. Kasi pag nagsasabi ka ng totoo, hindi mo kailangan mag-memorize ng sasabihin. Dahil totoo. Sabihin nyo lang. Kasi, insecure si boss. Baka mamaya, magkaroon ng EDSA sa Davao. Kaya tanggalan namin ng security si BP Sara. Ganon, mga ganon ba? Hindi ko sinasabing ganon ha, ang inyong iniisip. Pero pwedeng ganon. Tatanggalan namin ng security si BP Sara para i-flex namin ang muscle namin at magkaroon ng chilling effect. Ngayon, pag tinanggap ng taong bayan, tuloy. Pag nag-alma ang taong bayan, ibalik ang security. Testing ground. Sasabihin ko na sa inyo, mag-iingay kami. At ipapakita namin mali yung ginawa ninyo. Kung yan ay testing ground nyo lang. Ha? Sabihin nyo na totoo, magpakatotoo kayo nang hindi kayo nagsisinungaling. Kasi alam na alam yung pagsisinungaling ninyo. Marbil, siyan po ay sinabi ni BP Sara. At samantala mga partners, yan ang open letter ni Vice President Sara Duterte kay PNP Chief Romel Francisco Marbil. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, balik sa inyo mga partners.